simulan na natin ang ika-39 na istorya. At pumunta naman tayo sa kagubatan malapit sa teritoryo ng mga Pendragon, kung saan makikita natin si Kratos na nagluluto ng pagkain gamit ng kanyang mahika, habang si Hili naman ay ang nagbibigay ng pagkain sa mga nakalinyang mahihirap na imigrante. At makikita din natin ang pagbigay ni Lindsay ng pagkain sa mag-ina na nakaupo sa tabi. At habang patuloy ang pamimigay ng pagkain ng mga Pendragon sa mga tao, masayang inagaw ni Irene ang atensyon ng lahat ng mga tao na naruroon. Kung saan pa sigaw na nasambit nito na ang teritoryo ng Pendragon ay kasalukuyang nag-aalok ng trabaho sa konstruksyon para sa mga imigrante. At habang ang atensyon ng mga ito ay nakay Irene, siya ay nagpakiusap sa kanila para manatili dito. At dahil sa nakikita ng mga imigrante kay Irene, nasambit ng isang lalaki na siya ay napakaganda, kung saan agad din naman na sumang-ayon ang lalaking nasa tabi nito. At pumunta tayo sa gilid, kung saan makikita natin si Vincent at si Mia pati na din si Kazal at Tata na nakaupo sa isang kahoy. At dahil sa ginagawa ni Irene, nasambit ni Vincent na tulad ng kanyang inaasahan, siya ay ang perpektong tao para sa ganitong trabaho. At natanong naman ni Kazal kay Vincent kung ito ba ang kanyang tinatawag na stratehiya ng imahe, kung saan dahil dito, nasambit nito na ang mga tao ay talagang tunay na kakaiba. At habang patuloy na nakamasid si Kazal kay Irene, nasambit nito na siya ay pangit gaya ng mga elf, kung saan dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang tinanong ni Tata kung alam niya ba na siya ay kanyang iniinsulto. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang unang paghaharap ni Irene at Leon. Kung saan binigyan ni Irene si Leon ng pagkain. At dahil dito, siya ay agad na nagpasalamat. Subalit makikita natin sa mukha ni Leon ang pag-aalinlangan habang hawak-hawak niya ang pagkain na ibinigay sa kanya ni Irene. At dahil napansin ni Irene ang kanyang ekspresyon, nasambit niya kay Leon na huwag siyang mag-alala dahil ang lahat ng mga imigrante ay kanilang bibigyan ng trabaho, kung saan agad naman siyang sinagot ni Leon habang ito ay nagpapalabas ng nababahalang mukha, na huwag siya nitong intindihin. Nang bigla na lang naagaw ang pansin ni Irene dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil napansin niya na si Leon ay mayroong daladala na isang magandang espada sa kanyang baywang. At napansin din nito na ang postura ni Leon ay maayos. Kaya natanong ni Irene sa kanyang isipan kung siya nga ba ay isang imigrante. At habang magkaharap ang dalawa sa isa't isa, may bigla na lang lumabas na isang malaking demonyo galing sa damuhan na nasa kanilang tabi. Kung saan dahil sa biglang paglabas nito, agad na napalingon ang dalawa at ito ay labis nilang ikinabigla. At makikita din natin ang labis na pagkabigla ni Tata at Kazal, kung saan nasambit ni Kazal na ito ay isang zombie. At bigla na lang nitong naalala ang nakaraan noong nagsilabasan ng mga undead sa laban nila sa quarry sa kagubatan ng Anacona. Kung saan nasambit nito na ito ay kagaya din ng dati. At bumalik tayo kay Irene, kung saan siya ay napasigaw sa takot dahil sa biglang pagsugod ng zombie papunta sa kanya. Subalit bago pa man makalapit kay Irene ng zombie, bigla na lang pumagitna si Leon dala-dala ang kanyang espada para harangin ang atake nito. Subalit dahil sa ginawang pag-atake ng zombie, si Leon ay tumilapo ng napakalayo at nabitawan nito ang kanyang espada. Kung saan agad din na bumaling ang atensyon ng zombie papunta kay Irene at sinubukan siya nitong kagatin. Pero bago pa man ito makalapit kay Irene, makikita natin ang agad na pagtalo ni Vincent. Kung saan nang siya ay makalapit sa demonyo at bago pa man ito makalapit kay Irene, ay kaagad siyang nagpakawala ng mabilis na atake. Kung saan dahil sa ginawa nitong pag-atake, agad na nahiwa ang katawan at ang ulo ng zombie. At dahil dito, makikita natin na nagawang masagip ni Vincent si Irene. At dahil din sa biglang paglabas ng zombie, nasambit ni Vincent na mukhang medyo delikado ang kanilang paligid. At dagdag pa nito na para ang demonyo na lumabas dito, wala ito sa kanyang kaalaman. At dahil sa pagsagip ni Vincent kay Irene, agad siyang nagpasalamat sa kanya. At siya ay napalingon, kung saan nakita niya si Leon na namumutla at patuloy na nanginginig sa lupa. At dahil dito, agad na tumakbo si Irene papalapit sa kanya. Kung saan natanong nito kung siya ba ay maayos lang. Subalit habang patuloy na nanginginig si Leon sa lupa, naiinis nitong nasambit na siya ay nakakahiya at siya ay tunay na mahina. At agad naman siyang sinagot ni Irene na huwag niya itong intindihin, dahil siya ay tunay na matapang. At dagdag pa ni Vincent na dahil sa kanyang tulong, nagawa niyang makarating sa tamang oras.
Nang bigla na lang hinampas ni Leon gamit ng kanyang dalawang kamay ng napakalakas ang lupa, at naiiyak at pasigaw nitong nasambit na hindi ito mabuti. At dagdag pa nito na gusto niya na maging knight kaya siya ay pumunta dito. Kung saan ito naman ay ikinabigla ni Vincent at Irene. At pagkalipas ng ilang sandali, si Leon ay mas lalong napaiyak, kung saan si Vincent at Irene ay napatingin na lang sa isa't isa. At pumunta tayo pabalik sa loob ng kastilyo ng Conrad, kung saan makikita natin si Eren na nakaupo sa kanyang trono habang nagpapasalamat kay Leon dahil sa pagsagip nito sa kanyang kapatid. At nasambit nito na narinig niya na hindi si Leon nakapasa sa pagsasanay para makasali sa hukbo ng White Dragon Knights. At habang nasa likod nito si Vincent at Irene, nasambit ni Leon kay Eren na nasa kanyang harapan, na siya ay tama. At habang naiiyak, masayang nasambit ni Leon na bagamat hindi niya naabot ang pagiging knight, ikinagagalak pa din itong makita si Eren. At dagdag pa nito, na ito ay isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. At dahil sa nasambit nito, natanong ni Eren kung ano ang ibig nitong sabihin na matagal na. At agad naman siyang sinagot ni Leon na ito'y magmula noong sa handaan ni Count Segunda. At dagdag pa ni Leon na siya din ay naroroon sa handaan, subalit nang magsimulang umatake ang mga piratang orcs, nagawa nito na kaagad na makatakas ng buong bilis. At habang may labis na tuwa at pagkamangha sa mukha ni Leon, pasigaw na nasambit nito, subalit si Eren ay labis na naiiba. Ito ay dahil siya ay nakilahok sa isang mapanganib na laban kontra sa mga mabangis na piratang orcs. At dahil nagawa din itong matalo ang malakas na leader ng mga pirata. At dahil dito, si Eren ay ang bayani ng lungsod ng Leyos. Kung saan habang patuloy si Leon na napupuno ng saya at pagkamangha, pasigaw nitong nasambit na gusto niya din na maging isang malakas na knight kagaya ni Eren, kaya siya ay naglakbay papunta dito galing sa Imperial Capital. Kung saan habang si Leon ay patuloy na napupuno ng pagkamangha sa harap ni Eren, natanong lang siya ni Eren kung ganoon ba. At muling natanong ni Eren sa kanya na dahil siya ay mula sa imperyo. Ibig sabihin nito na siya ay isang noble. Kung saan dahil sa nasambit ni Eren, si Leon ay bigla na lang natigilan sa kanyang kinatatayuan. At siya ay napayuko, kung saan malungkot niyang sinagot si Eren ng oo. At siya ay nagpakilala bilang si Leon John Bolt, ang tagapagmana ng teritoryo ng John Bolt. At dahil sa nasambit nito, napatanong naman si Eren kung ano itong teritoryo ng John Bolt, at nasambit din ito sa kanyang isipan na ito ay pangalan na hindi niya pa naririnig dati. Kung saan habang patuloy na nakayuko at nagpapalabas ng malungkot na mukha si Leon sa kanyang harapan. Bigla na lang nitong nasambit kay Eren habang kumakamot sa kanyang ulo, na ang titulo nila bilang Count ay isa lamang na honorary title. At dagdag pa nito na sila ay pinarangalan lamang nito dahil sa pagiging jester ng kastilyo ng imperyo. Kung saan dahil sa nasambit ni Leon, ito ay ikinabigla ni Eren, at pasigaw nitong nasambit na ang isang honorary title, ibig sabihin ng kanilang pamilya ay may nasyonal na kayamanan na lebel ng kakayahan. At natutuwa naman itong sinagot ni Leon ng oo, dahil ang pamilya ng John Bolt ay henerasyon pagkatapos sa henerasyon na ipinagmamalaki ang landas ng pagiging jester. At dagdag pa nito, na subalit para sa mga nobles ng Imperial Palace, sila ay mga clown lamang, at sila ay kinamumuhian dahil dito. Kung saan nasambit nito na dahil sa ganitong trato sa kanila, ito ay hindi niya nakakayang tiisin. Kung saan mas lalong napatingin sa kanya si Eren. Nang bigla na lang si Leon na napakagat sa kanyang ngipin dahil sa labis na pagkainis, kung saan nasambit nito, na iyon ang rason kung bakit niya nais maging isang knight, at lumaban bilang isang knight, habang isinasara nito ang kanyang mga kamao. At bigla na lang din na mas lalo nitong hinigpitan ang pagkasarado ng kanyang mga kamao. At nasambit nito na ito ay para maibalik ang dangal ng kanilang pamilya. At dahil sa mga nasambit ni Leon, napaisip si Eren na ang diskriminasyon ay laganap sa buong imperyo, at hindi niya inaakala na makakahanap siya ng isang biktima dito. At dahil dito, may seryosong mukha na nasambit ni Eren, Leon, gusto kong makita ang iyong talento. Kung saan habang si Leon ay nakaharap kay Eren, ito ay kanyang ikinabigla, subalit muling nasambit ni Eren na ito ay kanyang ipakita. Kung saan bigla na lang nagseryoso ang mukha ni Leon. At bigla na lang nitong itinapon ang kanyang kapa sa ere at nasambit nito na ito ay kanyang naiintindihan. Nang bigla na lang nag-iba ng direksyon ang kanyang isang mata. At bigla na lang din itong binali ang kanyang paa papunta sa kanyang balikat.
Kung saan pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang paa at kamay nito ay nasa kanya ng ulo habang siya ay nagpapalabas ng nakakatawang mukha. At habang nakapulupot ang kanyang buong katawan, makikita natin na siya ay nakabalanse sa lupa gamit lamang ng kanyang isang kamay. Kung saan dahil sa mga nakikita ni Eren, labis na naagaw ang kanyang atensyon. At bigla na lang itiniklop ni Leon ang kanyang braso, kung saan siya ay agad na kumuha ng buwelo. Nang bigla na lang din itong itinulak sa sahig ng buong lakas ang kanyang kamay. Kung saan dahil dito, si Eren ay napatingala sa kanyang kinauupuan. Ito ay dahil si Leon ay napalipad ng napakataas sa ere kasama ng kanyang itinapong kapa. At habang siya ay nasa itaas ng ere, makikita natin ang maayos nitong pag-ikot. At ang perpektong paglapag nito sa sahig ng walang kahirap-hirap gamit lamang ng kanyang isang paa. Kung saan nang siya ay tuluyang makalapag, nasalo din nito ang kanyang itinapong kapa, kasabay ng kanyang pagyuko sa harapan ni Eren. At dahil sa kanilang nasilayan, ito ay labis na ikinamangha ni Vincent at Irene. Habang si Eren naman ay natigilan dahil sa pagkamangha. At pagkalipas ng ilang sandali, si Eren ay napatayo sa kanyang trono. Kung saan nasambit nito kay Leon, na marahil hindi niya ito matutulungan na maging isang knight. Subalit dagdag pa nito na mayroon siyang alam na tao na magagawang mapaunlad ang kanyang kakayahan. Kung saan dahil sa nasambit ni Eren, ito ay ikinabigla ng tatlo. At habang nakapikit si Eren, naisip niya ang isang tao na nagturo sa kanya ng martial arts sa nakaraan niyang buhay, at ang kanyang guro na nakipaglaban sa kanyang tabi sa digmaan. Ito ay ang Black Leopard ng Demon Corp na si Argus. Kung saan nasambit ni Eren sa kanyang isipan na kung ito ay si Argus, siguradong makakaya niya itong gawin. At habang nakatayo sa kanyang trono, nasambit ni Eren kay Leon, katawan na hindi pangkaraniwan, maasahang balanse, at mabagsik na lakas. Leon John Ball, ikaw ay magiging isang mandirigma. Wika nito habang siya ay napasuntok sa kanyang isang kamay gamit ng kanyang kamao. Kung saan dahil sa nasambit ni Eren, ito ay muling ikinabigla ng tatlo. At makikita din natin na napasuntok din si Leon sa kanyang isang kamay, at natutuwang nasambit nito na ang isang mandirigma ay napakaastig pakinggan. At kinagabihan, pumunta naman tayo sa loob ng isang silid sa kastilyo ng Conrad. Kung saan makikita natin si Eren at Vincent na nag-uusap habang nakaupo sa lamesa. At natanong ni Vincent kay Eren, kung totoo ba na isasama nito si Leon sa kanyang paglalakbay sa Imperial Capital. Kung saan agad naman siyang sinagot ni Eren ng oo. At dagdag pa nito na habang sila ay naglalakbay, marahil ay makakahanap siya ng tao na pwedeng maging master ni Leon. At dahil sa kanyang nasambit, natanong siya ni Vincent kung ito ba ay magiging maayos lang. Dahil ang kanilang paglalakbay ay napaka-importante dahil sila ay may maraming layunin na kinakailangan na maabot sa ngayong pagkakataon. At habang si Vincent ay nakatingin sa nag-iisip at nakayuko na si Eren, nasambit nito na ang mga layunin nila sa imperyo ay para sa parangal, para sa kaparusahan ni Roth Thailand, at ang pag-aproba ng gintong barya ng mga Pendragon. At dagdag pa ni Vincent habang siya ay umiinom, na ang paghatid kay Roth Thailand papunta sa imperyo ay tiyak na napakadelikado. Kung saan dahil sa mga sinabi ni Vincent, nasambit ni Eren na yon ang dahilan kung bakit kailangan nila na mayroong matapos na isang bagay. At nasambit din ito na narinig niya kay Karta at ng iba pang mga orcs, na ang ibang mga zombie at ghouls na malapit sa musoleo na kanilang kinalaban sa nakaraan, ay muling nabuhay. At ang ibig sabihin nito, ang lich na kanilang natalo ay gumagala pa din kung saan-saan. At dahil sa sinabi ni Eren, nasambit ni Vincent na ang ibig sabihin nito, ang zombie na umatake kay Lady Irene kahapon ay parte nito. At agad naman siyang sinagot ni Eren na ito ay posible. Kung saan dahil sa sagot ni Eren, nagtatakang natanong ni Vincent na kahit na pagkatapos ni Eren na makagawa ng kasunduan sa puting dragon, hindi pa din ba nawala ang kapangyarihan ng lahat ng mga undead? At dahil sa natanong ni Vincent, sinagot siya ni Eren na malaki ang posibilidad na mayroong tao na nasa likod nito, at marahil may pareho itong lakas sa isang dragon. At pumunta tayo sa Rhea kung saan makikita natin ang paglipad ni Soldrake paalis dito. At lumipat tayo pabalik sa ika-5 ng gabi sa loob ng kastilyo ng Conrad, kung saan makikita natin si Eren na nakahiga sa kanyang kama sa kanyang kwarto. Nang bigla na lang siya na naalimpungatan dahil sa naririnig nitong tunog sa kanyang tabi.
At ang tunog na ito ay nanggagaling sa pagkatok ni Sol sa kanyang pintuan palabas sa beranda. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin si Aaron na nakaupo sa kanyang kama habang si Sol naman ay nakaupo sa isang upuan na nasa tabi. Kung saan nasambit ni Aaron na matagal niyang hindi nakita si Sol kaya natanong niya kung ano ang nangyari sa kanya. At agad naman siyang sinagot ni Sol na ito ay dahil pinapanumbalik niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kuta sa lugar ng Rhea. At dagdag pa nito na ang pananatili sa labas ng teritoryo ng mga Pendragon sa kanyang anyong tao ay mabilis na kumakain ng kapangyarihan. At dahil sa nasambit ni Sol, ito ay ikinagulat ni Aaron. Kung saan habang ang dalawa ay magkaharap, natanong nito si Sol kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya, dahil kung ito ay kanyang nalalaman, hindi niya ito hinayaan. At nakayuko naman siyang sinagot ni Sol na ito ay dahil gusto niyang manatili sa kanyang tabi. Kung saan dahil sa sagot ni Sol, si Aaron ay bigla na lang natigilan sa kanyang kinauupuan. At may paawang mukha na natanong ni Sol si Aaron kung hindi ba siya masaya dahil dito. Kung saan ito ay natatarantang sinagot ni Aaron na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Nang bigla na lang si Aaron na muling natigilan, dahil nanumbalik sa alaala nito ang mga kaganapan sa Sisak. Kung saan naalala nito ang mahigpit na pagkayakap sa kanya ni Sol habang siya ay umiiyak dahil nalaman niya na si Ravenvault ay hindi nabubuhay sa mundong ito. At nang habang siya ay wala sa kanyang sarili, patuloy pa din siyang dinadalhan ni Sol ng makakain. At ang pagpapalabas ni Sol ng masayang ngiti dahil sa pagbabalik niya sa kanyang dating sarili. At dahil sa kanyang mga naalala, siya ay nagpalabas ng malungkot na mukha habang nakayuko. At pagkalipas ng ilang sandali habang kaharap nito si Sol, nasambit nito na inalagaan siya ni Sol sa Sisak. At agad naman siyang sinagot ni Sol ng may ngiti sa kanyang mukha, na wala siyang kailangan na ipagpatawad. Ito ay dahil silang dalawa ay contractors na nakatali sa kani-kanilang kaluluwa. At may malungkot din na mukha na nasambit ni Sol, na ito din ay kanyang kasalanan kung bakit si Aaron ay naging ganoon sa nakaraan nitong buhay. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Sol, napatingin na lang sa kanya si Aaron. Kung saan muling bumalik sa alaala nito ng pinugutan ng ulo si Aaron, at pati na rin si Raven. At ang mga oras na lumipad si Sol Drake sa himpapawid at tinipon nito ang lahat ng mga dugo na nasa digmaan. At dahil sa mga naalala nito, natanong ni Aaron si Sol kung wala ba siyang ideya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanilang nakaraang buhay. At sinagot naman siya ni Sol na hindi niya ito alam. Ito ay dahil ang kahit anong mahika na makakabalik ng oras, ang kanyang kasalukuyang sarili ay walang alam tungkol sa ganitong mahika. At habang nakatingin siya kay Aaron, nasambit nito na kahit na mayroon na ganitong bagay. Ito ay mangangailangan ng napakalaking halaga ng mana at isang espesyal na lugar para maimbak ang mana. At dagdag pa nito na kakailanganin ng isang Dragon Vein at ang kanyang buhay bilang pinuno ng tribo ng Dragon Tribe ang kakailanganin. Para ang bagay na ito ay maging posible. At habang nakayuko si Aaron at hawak-hawak nito ang kanyang dalawang kamay, nasambit nito na tiyak na ang puting dragon sa kanyang nakaraan ay mukhang hindi lumalaban ng seryoso. At sinadya nitong itinapon ang kanyang sariling buhay. Kung saan bumalik sa alaala nito na hinayaan lang ng puting dragon ang mga demonyo na patuloy lang na umatake sa kanya. Kung saan pagkatapos ng matagal na digmaan, makikita ang puting dragon na napupuno ng mga nakatusok na sibat sa kanyang katawan. At nasambit pa nito, na parang ang Aaron Pendragon sa kanyang nakaraang buhay, ay hinihiling na bumalik sa nakaraan at muling maisilang. At dahil sa mga nasambit ni Aaron, napatitig na lang sa kanya si Sol. At pagkalipas ng ilang sandali, si Sol ay napatayo sa kanyang kinauupuan, at nasambit nito na ito ang rason kung bakit niya napagdesisyonan na umalis. Kung saan dahil sa nasambit nito, napatanong si Aaron kung ano ang ibig niyang sabihin. At habang si Sol ay nakatingala sa kalangitan sa labas ng beranda ng silid ni Aaron, nasambit niya na napagdesisyonan niya na pumunta sa lugar kung saan silang dalawa ay namatay sa nakaraan. Sa lugar ng Lobtain Prairie, kung saan pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pag-ibang anyo ni Sol pabalik sa isang dragon at paglipad nito sa kalangitan papunta sa Lobtain Prairie. At kinaumagahan sa labas ng kastilyo ng Conrad, may makikita tayong engrandeng karwahe na papaalis. Kung saan makikita din natin na may babaeng nakamasid sa pag-alis nito. At ang babaeng ito ay si Luna na nagpapalabas ng malungkot na mukha habang ito ay nakahawak sa bintana ng kanyang silid.
At pumunta naman tayo kay Sol Drake kung saan siya ay patuloy na lumilipad sa himpapawid papunta sa kanyang paruroonan. At lumipat naman tayo pabalik sa loob ng karawahe na umalis, kung saan makikita natin sa loob ang apat. Si Eren na tahimik na nakaupo sa gilid, habang si Lindsay at Irene naman ay inaaliw ni Leon gamit ng kanyang mga baraha. At habang patuloy na naglalakbay ang kanilang karawahe, makikita natin na nagpapalabas ng seryosong mukha si Eren.